I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates. April 18, 2026. Yan CFL. Sabi po ng Panda Reports, agay, ano kaya ang magiging reaction nyo mga kababayan kung if ever natatakbo si FL tapos ang kalaban niya Sara Duterte, sino mas bet nyo? And of course guys, pagdating sa mga Marcos Loyalists, natural si FL, di ba? Mas bihasa po yan. Pagdating sa batas, ikumpara mo naman sa isa, nako. Para kumpleto detalyado, mga kababayan, basahin ko po ito. Yan po ang sabi ng Panda Report. Agay, ngayon ko lang talaga nakita, mas maganda ito para malaman natin kung ano ang pulso ng taong bayan. Lisa Marcos, posibleng talunin si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election ayon kay Cabinet Official Tony Sirilis ba to? Yeah. Nagbigay ng pahayag si Tony Sirilis na nagdulot ng diskusyon sa politika matapos niyang banggitin na maaaring maging malakas na kandidato sa pagkapangulo si First Lady Lisa Aranita Marcos sa mga darating na halalan. Correct. Totoo yun. Ngayon pa lang makikita natin ang kanyang kawang gawa. 'Di ba guys? Hindi pa siya dumaan sa pang-congressman, mayor, pero take note, naging biyenan niya ay politician, ang dating Pangulong Marcos Sr. at nakikita niya kung paano mamuno. And of course, siya po ay isang professor lawyer at alam niya kung ano ang batas at anong nararapat. Higit sa lahat, ang kasalukuyang Pangulo ay ang kanyang may bahay. 'Di ba? Di nakikita niya ngayon paano mamuno ang Pangulo. So, ibig sabihin, malakas at malaki ang chance niya manalo. Dahil nakikita natin na kaya niyang mamuno. Kaya niya pamumunuan ang Pilipinas. Lawyer yan guys, alam niya. Nakikita niya sa kanyang mister. Sa ating mahal na Pangulo, paano mamuno. Ang higit sa lahat, First Lady siya ng Pilipinas at nakikita niya kung paano mamuno si Pangulong Marcos Jr. And for sure, if ever, ipagkaloob naman ng Diyos sa kanya na siya ang mamuno sa bansang ito sa darating na mga panahon bilang Pangulo ng Pilipinas, 101% kampante tayo. Bakit? Nasa likuran niya ang first gentleman, ang kasalukuyang Pangulo. Diba? Di dalawa silang magpatakbo. Saan kayo niyan? Tuloy-tuloy ang kasaganaan. Ang paglago ng ekonomiya. Ba't lalayo pa kayo? Doon na lang sa matalino. Matalino yan. Si FL, di ba? Ayon sa kanya, mas may sapat itong kakayahan at karanasan upang pamunuan ng bansa. At may ituturing na isa sa mga kapansin-pansing posibleng contender. Yuhuu! Diba? Naku guys, kalisorbe na naman tayo. Diba? Well, I hope God will make a way. Diba? Na para nang sa ganun safe ang bansa natin. Kaya ko nasabi yan kasi po, nandyan si Pangulong Marcos Jr. Diba? Saka yung makita niyan, siyempre, sino pa magpatakbo? Siyempre, ang first gentleman. Although ang nanalo is si FL, pero higit sa lahat, ang ating mahal na Pangulo nasa likuran niya. Diba? Kaya ako, bet na bet ko. Kahit sabihin mo, sabi ko nga, diba, ayaw ko ng babae maging Pangulo. Yes, ayaw ko yun. Pag walang alam sa pamumuno, yun, ayaw ko talaga. Pero kung kasing tulad naman ni dating Senator Miriam Defensor Santiago at kay FL Lisa Marcos, bet na bet ko yan. Pwede. Malakas ang kanilang, ang kanilang, kumbaga, very high standard ang kanilang pagkatao para pamumunuan ng bansa na ito. At siyempre, very sure tayo na safe ang bansa natin. Di ba? Plus, nandiyan natin mahal na Pangulo, Marcos Jr.
Alam niyo naman kung gaano niya kamahal ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Sa ngayon, wala ring opisyal na tugon mula sa Malacanang at nananatiling walang pahayag ang First Lady ukol sa umano'y posibilidad ng kanyang pagpasok sa politika. Woohoo! Oh guys, in fairness naman, tingnan nyo naman na kanyang kawang-gawa ngayon, lalo na yung love for all niya. Sa iba't ibang region kung saan nakakarating yan. Walang kakeme-keme, walang arte-arte. Tingnan nyo ng mga suot nyo niya. Very parang simpleng tao. Di ba? Kung ipagkaloob ng Diyos, yan. Na siya ang mamuno, naku po, talaga naman tuloy-tuloy ang asenso ng bansang ito. Maniwala kayo guys. Kaya nga sa ngayon nakikita natin, minsan pag busy ang Pangulo, siya na lang ang pinapadala sa Dubai. Di ba? Maghatid ng mga yung mga tulong sa ating mga OFW. Dala-dala niyang love for all. Saan kayo makita niyan guys? Lisa Marcos to run for president in 2028. Cabinet official Tony Serilis. Siyempre mga kababayan, pag pinost natin ito, dito pa lang nagre-react yung mga dilis. Ako naman, kung i-compare ko naman kay Sara Duterte at saka si FL, mas hamak. Ibig sabihin, kung i-compare mo si FL, Sara and First Lady Lisa Marcos, siyempre, mas lamang si FL. Bakit? Bihasang abogado yan guys. Profesora yan. Professor lawyer yan. Nagtuturo yan. Di ba? Malawak ang kanyang experience. Kahit sabihin mo hindi siya dumaan sa pagka-congressman or mayor, ay sos, nako, may mata po yan. Pinag-aralan niya. Lalo na, mister niya, presidente. Natural, marami siyang naaral. Natuto siya kung paano mamuno ang isang bansa. Siyempre, pinakamalaking tulong sa kanya is yung kanyang may bahay. Ang ating mahal na Pangulo. Siyempre, nasa likuran niya yan. Kaya ako, kampante ako. Kaya kung tatakbo man siya sa pagkapangulo, yes, bet na bet ko yan. Walang pag-aalinlangan mga kababayan. Mananalo yan. So yun guys, kayo, ano po ang komento nyo? Papayag ba kayo? Sino ba ang gusto nyong bet? Sara Duterte ba? FL or si Risa Ontiveros? Basta ako, syempre, alam nyo naman kung saan tayo. Marcos tayo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and babus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Hit the bell para lagi kayo updates. Okay? Bye everyone.